Hello guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat na maulan dito po sa amin. Mula pa kagabi yung ulan nagsimula hanggang ngayon. Siguro naman meron na tubig yung yung ilalim ng lupa namin, pero hindi po natin ma-try kung agas na po siya dahil wala pong connection dito. Walang connection po dito sa main house ni Jing dahil giniba na kahapon. Yung natira na lang yung bubungan, yung bubong. Hindi po yan sisirain dahil abang lang yan pataas. Yung pinapayos lang namin po, renovate lang muna yung baba na makagawa po ng kwarto. Yan, maulan. Yung ulan po pabugso-bugso, malakas, hina, yun lang. Hindi naman ibig sabihin na hindi po makakapagtrabaho yung mga nag-aayos dito sa bahay dahil hindi naman po nababasa dito sa loob. Dahil yung kinuha nga lang yung mga dingding at saka sahig. Ayan na po yung sitwasyon niya ngayon. Ayan. Giniba yung yung unang pinatayo ni Jing na bahay. Yung naiwan yung na lang, yung bubungan. Ayan, yung kisame, bubungan, at saka CR. Saka ang CR na yan, hindi pa gigibain dahil ililipat po dito yung CR. Dito banda. Ay noon na po nilang ayusin yung CR na bago nila gibain yung CR dahil wala kaming gagamitin. Yan. Ano talaga, as in, na po yung mga kahoy na ginamit sa bahay ni Jing. Yung mga sira na talaga. Kasi yun nga, sabi ko kahapon sa vlog ko, pag pumapasok kami, umuuyog yung loob, yung kwarto at saka pinakasala dito ni Jing. Parang may spring sa ilalim. Kasi yung pala, yung gamit lang na kahoy, yung uno por dos. Basta yung pinakamalaki lang talaga na kahoy ni Jing sa bahay niya ito. Sabi ni Sir Regan, dos tres. Yan lang po. Yun lang po yung nagsisilbing haligi ng pinakamin house ni Jing na pinatayo. Yung matibay lang po sa pinatayo ni Jing na una na bahay, yung CR. Kasi yan naka-flooring, naka-tiles. Yan lang po. Tas yung lababo niya. Subali po dyan, gagawing kwarto. Kung makakagawa po ng yung makakayang gawin na kwarto, 3 or 2. Basta yung dito na space is may sala pa rin. At parang inusog ng konti doon, yan, sinira po yung hagdanan. Bali, yung space po doon sa harapan, yung sakto lang, one way na madadaanan po namin para magbomba at saka makapaglaba pa doon. So, makikita na lang po nyo pag matapos na. Ngayon, wala pang klaro or kaayusan kasi yan, giniba na lahat. At ito po yung pinaka-frame po nila hanggang dito. So, bali yung magiging pintuan namin sa CR dito na banda. Dito. Na para diretso sa kusina. Yun lang po yung parang plano. Hindi pa natin nakikita yung yung kaayusan dahil yun nga, giniba lahat yung pinatayo ni Jing na bahay. Sabi pa nga sa may nag-comment na sayang yung pinatayo ni Jing na bahay. Talagang sayang po dahil inano lang po yung yung mga material, minadjik lang po yung material.
Talagang sayang. Madali lang po siyang na ano, yung naluma lang, madali lang naluma po ba? Ganun. Hindi ko mabigkas yung madali lang na, basta sa amin, yung tawag is nadumog, na marupok. Parang narupok kaagad yung mga kahoy. Iwan ko kung anong doon. Yung mga yung mga dingding magagamit pa naman. Pero yung mga kahoy talaga hindi na. Yun nga sabi, ba't hindi pinasiminto? Yun nga yung plano ni Jing. Pasisiminto yung yung bahay niya na ipatatayo. Ang kaso lang po, yung pinag-anuhan, yung nagkontrata. Sabihin natin po yung nagkontrata, hindi sinunod. Si Jing, bihasa lang naman po dito makapasyal dahil medyo malayo po. Nandun naman po siya sa Makaas nakatira. Pag punta po niya dito, pagbisita is yun, naka-layout na po sila. Naka-layout na po yung kinuhang trabahador dito. Although hindi naman po kasalanan nung nagtrabaho. Kasi nagtrabaho lang po sila, hindi sila yung nagkontrata. Yung nagkontrata kay Jing. Yan, tingnan nyo. Ika nga sa mga nagsasabi noon, pag bumagyo, isang ihip lang po ng hangin ng bahay ni Jing is babaliktad na. Pwede, imposible. Kaso lang po is natatabunan po si Jing ng mga niyog, nasa gitna po siya. Pag mahangin, malakas na hangin, yun nga, naranasan na po namin ng magbagyo dito ng Odit. Hindi naman po natitinag yung bahay ni Jing dahil yung mga puno ng niyog is nakaano po sa kanya, nakapaligid, tapos mababa pa yung mga niyog, hindi mataas, kaya hindi po masyadong natitinag yung bahay ni Jing. Yun lang, maingay lang po yung yung mga dahon ng niyog kasi nandyan sa ibabaw ng bubungan. Yun lang po yung nakaka-cause na maingay. Pero pag bagyo-bagyo siguro, hindi yun masisira dahil yung nakapaligid niya yung mga niyog. Yung hangin hindi po na sa bahay ni Jing, kasi yung hangin is sa taas. Yun lang po yung nakakabuti naman na hindi po basta-basta masisira yung bahay na pinatayo ni Jing. Kaya ngayon sira na talaga. Aayusin. Giniba namin yung bahay ni Jing, pero aayusin. At pinag-usapan naman po ito. Plano nila. Plano po. Pero yun nga, sayang. Sayang yung unang yung pinatayo. Talagang masasayang kasi yung mga material, madali lang pong binukbok. Kasi uno lang po na kahoy yung ginamit. Dos. Yun. Matibay lang po siya tingnan dahil nakapalibot po ng amakan. Dubululing nga. May tawag ito? Lawanit. Tawag ito. Marine plywood. Medyo madilim pa tayo guys kasi maaga pa. At saka madilim din dahil umulan. Maliwanag naman po dito. Pinatay na po ni Papa Beach yung ilaw. Yan po yung porma namin ng matulog. Ako po dito, linigpit ko na po yung hinigaan ko. Tas ayan yung tatlo natutulog. Ganun pa rin yung pwesto natin. Hindi naman po na iba yung pwesto namin sa paghiga. Kasi linagay ko muna dito yung mga gamit kagabi. Yan. Ito po yung silbing dingding namin kagabi habang mga tulog kami. At si Papa Bits, dito naman po siya sa labas.
Kasi dito naman po linagay yung kama ni Jing. Siya lang po dito solo. Then si Papa Beach nagkakapi na. Meron na tayo, kape tayo. Baga pa siyang nagising dahil sa ulan. At yun nga, buti na lang pinalagyan ko kahapon dyan ng tabing kasi yung mga hinangir ko is mababasa. Timing lang po. Timing lang po yung plano natin na lagyan dyan ng tabing. Tapos yung washing machine natin nandoon sa labas. Tinabunan lang po din para hindi mabasa. Yan yung yung sarado ng pintuan, nakatindig. Yun lang po yung yung matibay. Hindi nasira. Sen, yung mga dingding na marin, magagamit ko pa yan. Medyo makalat lang po kami, mas nagsikip po. At saka, malapok sa labas, maputik. Dahil sa ulan. Kasi nag-umpisa yung ulan siguro mga magmamadaling araw, mga alauna, siguro alauna. Hanggang nag-umaga. Ngayon, ayan, medyo tumila na. At yung computer, ayan, tinabunan ko lang muna. Yan po yung mahirap sa nagpapaayos ka ng bahay. Talagang madidistrong ka yung mga inayos mo. At pag naayos, ibabalik naman. Talagang trabaho. Matrabaho po. Medyo luluwag kasi merong in-extend na space sa main house ni Jing. Yan. Basta makikita na lang po ninyo pag maayos na. Bali, itong bubungan, hindi po yan magagalaw. Hindi pa yan sisirain. Ha? Asan? Yan. Ito ang dito na poste. Ay, ayan, meron na pong Poste. pusti. Diretso yan. Dito. May poste rin sa gitna. Doon. Mas maluwag ito na kwarto. Pag naayos nito. Dito ang poste. Medyo luluwag. Yung pusti pala dyan sa inaano ni. Dito. Dito. Saka yung isa dito rin. Lakas sa kwarto. Dito poste. Hindi pasok yung yung puso. Yun pala. Okay. At yung dating lababo ni Jing. Ayan. Basta yung inuuna nila, ito, CR muna. Iawas na. Pareho mo lagyap. Ha? Hugasit na kuan. Lingkuran. Hindi pa namin yan matratry yung yung motor kung agas na yung tubig dahil wala na connection po dito, pinutol na. Yung may connection na lang dito sa extension. Tas ayan, doon lang muna kami talaga kila Sir Regan mag-aano ng tubig. Ayan, may tubo. Ayan, nag-try po kaming mag-ipon ng tubig ulan. Kaso lang po is mayroong mga ng bulaklak ng niyog. Ito ko aton hugaw. Tuman ko. May mga bulaklak po ng niyog. Ayan. Para na po kaming nandun sa sa bukid talaga.
Yan, kapihan din natin nabang si Chrislyn na yan, kumakain na po siya. At yung ulam po niya ay Alaska. Lona, ngito, nauran. Kumakain na si Ate Chrislyn. Kain po tayo. Maglalangoy palabas ngayon si Ate Chrislyn. Dahil maputik. Maputik na naman yung daanan. Hinahakot muna ni Papa Beach yung ibang mga gamit dito na galing sa giniba. Papasandal lang muna doon sa puno ng niyog para meron po ditong space sa daanan namin. At saka kailangan itabi yan dahil may mga pako. May mga pako pang nakausli. Hihinay-hinayan lang po ni Papa Beach na hakutin banda doon. Exercise ni Papa Beach. Exercise tayo tuwing umaga. Papasok na po yung dalawa. Hinahin ka man maagisan. Mandilit ko an. Akon. Maano yung daanan namin ngayon. Tas si Chrislyn aangkas kay Papa Beach palabas. O datimbag na isasagid na to na siyempre meron tayong labahan kunti lang, mamano-manuhin lang muna natin, di tayo magwa-washing machine. Kakahugaw ito't lago. Yan na. Papasok na po kami. Yan po yung mahirap dito pag umuulan. Habang hindi pa nag-umpisa yung pagtrabaho dito kasi alas 7:15 pa lang, maglalaba muna tayo sa mga binhisan nila ngayon. Alas 8 pa naman yung umpisa ng pagtrabaho. Unahan natin dito sa pwesto na para kung nandito na yung mga trabahante, is hindi po tayo makakasagabal. Manumanuhin lang po natin yung labahan natin dahil kunti lang naman. At habang natutulog pa rin si Sia. Tulog pa.
Kasi wala po akong masasaksakan sa ano, sa washing machine. Kusot-kusot lang muna tayo. At yung tubig na gagamitin natin sa paglaba, yung tubig ulan. Siguro kasya ito kasi ano, maliit lang naman yung labahan. Madilim pa yung ano kalangitan. Siguro uulan pa yata to. At hindi naman po tayo magluluto para sa mga trabahador dahil hindi po sila hindi po sila kasali sa umagahan or tanghali. Yung ano lang po sa kanila, yung pagpa-snack. Yun. Kaya hindi mahirap magbantay sa mga trabahante dahil hindi tayo magluluto. Paspasan natin para hindi tayo maabutan ng mga trabahante. Naipwisto na lahat ni Papa Beach yung mga ginibang kahoy or dingding at saka yung mga ginawa niyang grills na iano na po doon sa sa puno ng niyog na isandal. At nagrereklamo po siya, hinihingal daw po siya, hinihingal. Sabi ko sa kanya, wag mong persahin, yung hinay-hinay lang ba. Wag magmadali. Kasi pag dito sa gate tinambak, walang space. Magsisikip. Kaya doon muna niya inilagay sa may niyog. Gusto niya sana dito ilagay. Sabi ko wag diyan kasi may tubig. Doon na lang sa kabila. Dito sana niya ilalagay sa sa malapit sa may ring basketball. May tubig. Magkakadumi. Sabi ko sa kanya, dito na lang sa kabila. Dahil ayan, mayroong damo. Umulan man, hindi masyado madudumihan. Yan. Yan po yung hinakot niya. Nilagay po dyan. Ayan po guys, parang babagsak na po yung ulan. Dahil kumukulog. Maabutan po tayo. Ayan na, umuulan na. Pasok po tayo. Pasok po tayo, umuulan na. Umuulan na po. Ayan na. Umulan na, madadagdagan naman yung tubig natin. Umulan na naman. At may kasama pang kulog. Yan, nababasa pa rin tayo dito dahil tumataligsik.
Ayan, nandito na po yung mga trabahador. Nag-uumpisa na naman po sila. Pabits, winilding muna yung maso dahil bumigay na putol po yung ano, yung pinaka ulo niya ng maso. Ayan, wini-wielding muna. Mabuti po kung hindi na po uulan. Yan, nagising na po si Sia at tapos na po siyang kumain. Pag chinilas, uho, mabato. Snack time. Alas 10 na. Pati si Sia nag-i-snack. Umuulan na naman. Tapos po yung ulan. Magtatanghali na po. Ayan, umuulan. Umaalan pa rin. Umuulan. At habang sila naman po is patuloy na nagtratrabaho. Si Sia busy, ayan, nagsusulat po siya. Ang dali lang po ng oras, tanghali na, ayun, nagretiro na po yung trabahador. Umuwi na sila para mananghalian. Ay, yung isa may baon lang, pero doon kay ano, kila Sir Regan kakain dahil maano po sa labas, maputik kasi kahapon dyan lang po siya sa may silong ng puno ng ano, niyog. Nahiya po siyang kumain dito sa amin. Kaya ayun, sumama po kay Sir Regan. Doon siya kakain sa bahay nila Sir Regan. Tas yun nga, yung isa dito lang sa likod yung bahay. Yung isa lang po ang medyo malayo kaya nagaano lang po siya, nagbabaon. Tapos kami naman po, ito, nagluluto po tayo ng langgunisa para ulam namin sa tanghalian. At naalala ko lang pala, kaya pala maulan kasi November 8 po ngayon, parang nagpaparamdam po si Yolanda. Sa Tacloban, malakas daw yung ulan, pati hangin, kasi ano nga ngayon ni Yolanda. Araw po niya ngayon kaya nagpaparamdam po siya doon sa Tacloban na pati din dito napiktuhan, maulan din. Yun pala, ika 10 years po ni Yolanda. Bagyong Yolanda, nagparamdam po siya. At ayan yung nila na umpisan ngayon. Naghuhukay po sila sa para sa poste. Dalawang hinukay na nila. At dito po yung isa. Yan. Tapos maghuhukay pa sila banda doon. Doon sa may puso. Ito yung bali CR talaga nila nga ginagawa ngayon. Medyo malaki doon sa sa dating CR namin. Chorizo po yung ulam namin at saka maglalaga po tayo ng okra. Meron na naman po naglakon ng okra dito, bagong pitas.
Yan po yung space lang namin dito. Pansamantala. Yan si Sia. Parang ano, parang tuko. Ayun, na ba yung kamulog, ha? Oo, atukan sa Regan. May balon man niya. Kiyuda. Hindi siya makakain dyan sa labas dahil may tubig. Nagtatanong si Papa Bits kung sumama daw yung isang trabahador kay Sir Regan. Sabi ko, oo. Hindi naman po siya dito kakain dahil mahihiya. Kasi yan lang po yung space namin ngayon. Oh, yung pom na isa, inano lang muna dyan sa kama ni Jing. Tapos meron po dyan Tupperware dahil tumutulo. May may portion po dyan na tumutulo ng dahil sa pako. Kaya nilagyan ng pang sa tubig. Hindi naman ganong malakas yung ulan, pero umuulan pa rin. Yun nga, pabugso-bugso talaga yung yung ulan. Lumalakas, humihina. Pero sa Tacloban daw, sabi ni Rosan, malakas yung ulan at saka hangin. Mamaya pa yung yung sindihan ng kandila mamaya pang gabi. Bali anniversary ng Yolanda. Hayan Yolanda. Nagsikip po kami, nagsikip. Hi mga viewers, maliit na po sa aming bahay. Kasi bakit? Bakit maliit? Kasi maliit kasi inaayos. Hi guys, kumusta po kayo dyan? Hi guys, kamusta po kayo dyan? Kung wala po magluto kayo, magluto lang kayo. Oo, magluto lang kayo. Kasi para hindi kayo Magutom. para magsabay lang kayo sa inyong mga anak magpagkain. At saka, wala din po akong pasok ngayon. Wala pa din po akong pasok ngayon kasi yung eskwelahan namin is Inaayos. inaayos din. Renovation din yung eskwelahan nila Sia. Tapos dito, Nagre-renovation din. nagiging eskwelahan kasi linibang bahay namin. Kasi, magagawa ng kwarto ni Sia. Hindi ako matutulog sa kwarto ko kasi natatakot ako. Hindi daw siya matutulog sa kwarto. Agoy. Kasi yun pong utos ni Tito Jing, maggawa ng kwarto. Para wala na pong pipisto dito sa kusina na matutulog sa kusina, sabi ni Tito Jing. Kasi yung kusina namin, nagagawang sala, nagagawang kwarto, yun. All around po. Kaya, naisipan po ni Tito Jing na ipaayos muna. Si Mama Wali na po yung magpayos, balik kwarto. Dahil yung mga bata is nandito naman. At magiging permanente naman po sila dito dahil dito na po sila nag-aaral. Hindi na po yung pa-transfer. At saka yung bahay naman po doon ni Mama Walin, pinapayos din niya. Matapos ito, ipapaayos, ipaparenovate dahil
paparintahan po na para naman meron pong magiging income din buwan-buwan. Sinasamantala lang po ni Mama Walin na nandun pa siya sa labas, sa trabaho niya, habang sumasahod pa siya, na hindi po masasayang yung sahod niya na kung ano-ano lang yung pinaggagasta. Yun, sabi ni Jing, ipaayos kay Ate Walin niya yung main house niya, pagawan ng 3 kwarto kung kaya, or 2. Saka na lang yung taas kasi plano din ni Jing na ipataas po yung yung extension dito kasi yung kwarto niya is nandun nga sa taas. Yun po yung target niya. At dito naman din ipapataas, gagawa din ng kwarto na para kila Mama Walin. Medyo luluwag na po itong bahay pag naayos na. Yun po yung plano nila.